Sumali po siya sa pupo sa cellphone, kakapira daw po doon. Nagpaalam naman po siya sa akin ng maayos. Ako naman, okay lang po sa akin. Wala na po akong nun. Tapos parang may tinatago na po siya. Hindi na po niya pinapakita sa akin. Kahit sa CR, bit-bit po niya ang cellphone. Kung pwede namin po sir mabigay po na tulong sa inyo. Gusto niyo pa bang balikan ang asawa ninyo? Makausap siya? Ano po yung gusto niyo? Gusto ko po sana makakaayos po kami. Tapos uwi na lang kami ng probinsya kasama po yung mga anak namin, sir. Kawawa din kasi yung mga anak ko. Kawawa din kasi yung mga anak ko, sir. Sige po, Ayaw ko sila magulat din sa magulang yan, ha? Broken family, sir. Ano ba magukulang ko? Ako, naglilimos ako para paano mabuhay tayo. Anong sabi mo sa akin? Iwanan mo na ako, hindi mo na ako mahal. Bakit? Ano bang mayroon sa akin? Halos lahat isusumbat mo. Lahat ng masasakit na salita, dinaig mo pa, binugbog. Tinanggap kita ng ganyan. Kasi kung noon pa man, di kita tinanggap ng ganyan. Wala pa tayo anak, iniwan na kita. Dito kami para kamustahin po ang kalagayan niyo po dito sa inyong bahay. Mahirap din po sa katayuan ko na ako lang po ang mag-isa na maghahanap ng tirahan. Tapos may tatlo pa po akong anak. Iniwan na po kasi ako ng asawa ko. Tulad ng sinabi ko na mag-a-abroad daw po siya. Hanggang ngayon di pa naman siya nakaalis. Hanggang sa nalaman ko na nakapagtrabaho na pala daw siya. Gaano na po ba siya, sir, katagal na umalis po sa inyong bahay? August 13. Mula nung August 13, pag alis niya, nakiusap po ako sa kanya na baka naman pwede mong umuwi ka muna dito, bantayan mo muna yung mga bata kasi hanap lang ako ng diskarte, paraan na makapagbigay o magbibigay ako ng pangbayad ng bahay o kaya sa mga pagkain. Umuwi naman po siya pero medyo po siya, nakasimangot, masama ang loob, parang sa pilitan. Pagkatapos nun, kinabukasan, sabi ko, sige, umuwi ka na lang. Pinayagan ko na lang siyang umuwi. Paano po ba kayo, sir, nagkakilala? Nagkakilala po kami sa tahanang walang hagdanan. Doon po kasi ako nagtatrabaho. Tapos, the time siya doon, nag-a-apply siya ng subcon. Tapos doon, nakakilala. Hindi pa kami noon kaligawan. Kumbaga, tinutulong-tulungan ko po siya sa gawain na para sa mapadali. Para makakarami at makakaroon din siya ng output. Yun, tinutulungan ko siya hanggang sa nagsisell screen po ako doon nagtatatak ng mga damit, yung mga Ako po yung naghahagod, siya po naging helper ko. Hanggang sa unti-unti kami nagsama ko. Saan man ako pupunta sa siyo ko, halimbawa, mayroon akong may sayaw kami sa hotel na yan, kasama po siya. Wala pa po kaming anak noon. Tapos may karera po ako sa wheelchair, kasama po siya. Kung saan man ako pupunta, halimbawa na doon sa interview, nakapunta rin po kami doon dahil nga may nag-imbita sa amin na magsayaw kami. So, kasama po siya sa amin. Paano kayo, sir, napunta sa tahanang walang hagdan? Ang nag-ano po kasi noon, yung may kababayan po na taga doon po sa amin na may kapansanan din. Okay. Tapos magkakilala sila ng papa ko, magkakaibigan sila. Tapos sinasabihan po yung papa ko na, nung Dudong, pwede yan si Tuto sa tahanan, sa Maynila, sa tahanan walang hagdanan kasi kailangan ng trabaho. Nag-aaral pa po kasi ako ng mga oras, mga time na yun eh. Ang ginawa ko, tinapos ko lang po yung high school. Hanggang sa nakapag-graduate ako ng high school, yun na rin, nag-decide na ako na pumunta dito sa amin. Itong kondisyon ko po, polio po ako. Okay. Ito po yung mga maliliit yung paa. Ayan. Kayo po, mula po ito nung pagkabata ninyo? Ito naman, daw po ito, sabi, nung buhay pa yung magulang ko, ikwento sa akin, 1 taon daw po ako bago ako tinamaan ng sakit na polio. Kasi hindi po ako natuturukan ng anti-polio. Okay, so mula po noon, sir, talagang hirap kayong makalakad na? Opo, nung napansin ko po, natandaan ko po, yung nag-aaral po ako, nagsasaklay po ako, 2 saklay ko po, daycare hanggang grade 1, grade 2. Nung grade 3, inuunti-unti ng papa ko tinatago, kasi 2 saklay ko noon. Unti-unti na tinatago yung saklay ko. Baga, kinuha niya yung isa na lang saklay ko. Kasi gusto niyang mangyari sa magulang ko na makalakad ako. Tapos yun, tinago niya. Tapos sumunod, mga 2 linggo, tinago na po din yung isa na lang. Kumbaga, hawak-hawak na lang po ako hanggang sa nakapaglakad ako, napapilay-pilay na nakakbang-hakbang. Okay, so ngayon po, kahit paano po, kaya nyo po maglakad o kailangan may saklay pa rin po? Sa ngayon, kaya ko pa naman maglakad. Yun nga lang, na siya, parang madali na akong papawisan. Mapagod na. Opo, madali na mapagod. Hindi katulad nung medyo bata-bata pa, kaya ko maglakad. Ngayon po, sir, gaano kahirap magpalaki ng 3 bata na ikaw lang po mag-isa? Sa akin naman po, nasanay naman po ako na kasama ko sila, napapaliguan ko, nabibihisan ko sila, napapakain ko. Tapos, ang nahirapan lang po ako dito sa bayaran. Kasi ang focus ko sa mga anak eh. Sila yung majority sa buhay ko. Nabanggit mo, sir, na nahuli mo siya pero hindi mo lang napicturan. Ano yung mga nakikita mo?
May nababasa po ako sa cellphone niya, sa messenger niya na single mother daw po siya. Kadalasan mga apam, tapos na-translate po ng Tagalog. Nabasa ko po doon na single mother po siya, single mother. Lagi niyang laman ng chat niya, single mother. Meron po siyang kachat na malapit lang din dito din yung kachat niya dito sa lugar po namin. Tapos So hindi lang po foreigner, kundi may mga Pilipino rin. opo, may mga Pilipino din. Di ko akalain na magagawa pala ng asawa ko ng gano'n, na ganito na po yung kalagayan ko. Di ko rin iniisip na mangyayari po sa akin yan dahil nga may mga anak po kaming 3. Kumbaga, kung matino siya, sana yung mga anak niya ang naiisip, hindi na siya nag-iisip magchat-chat ng ibang yung sinusabihin niya na single mother siya. Kayo po, sir, ano ang plano nyo ngayon? Plano ko na talaga, ma'am, umuwi na lang po sa probinsya. Tsaka doon na lang po kami mamumuhay kasama mga bata. Ayaw nyo na ho makipagbalikan kay Mrs. Gusto ko naman po na makipagbalikan, pero siya din po ayaw na niya sa akin. Saan po kayo uwi, sir? Anong probinsya ninyo? Sa ano po ako, ma'am, sa Claveria, Misamis Oriental. Claveria. Opo. Okay, so andun po ang pamilya po ninyo. May katulong po ba kayo na mag-aalaga sa mga bata? Mayroon naman po kasi nandun po yung mga kamag-anak ng mama ko at saka kamag-anak din ng papa ko po. Ang gagawin po namin ngayon, no, subukan namin kayo pag-usapin sa barangay kung ano magiging usapan po ninyo at titignan po ng programa kung ano yung pwedeng maitulong po sa inyo kung gusto yung umuwi na lang ng probinsya, no? Okay. Malaking kampante ko at tiwala ko sa kanya na may kausap siya. Nang time na yon, parang nadududa sa kanya kasi nga parati na lang siya may kausap, hindi na nabibitawan ang cellphone. Tapos pag tinatanong ko siya sa tungkol sa cellphone, nagagalit na siya, parang iba na yung mood niya po sa akin, ganyan. Tapos parang tamang hingala na po ako sa kanya kasi parati na siyang may katawagan. Tapos pag dito sa taas po, nakahiga siya, yung cellphone niya, lagi niyang kahawak ang cellphone. Tapos minsan madilim pa, wala pang ilaw yung taas ang cellphone, ganyan. Sabi ko, gusto ko sanang mahuli ko sino yung katawag niya, kachat niya, katawagan. Kasi sabi niya pong app, hindi po ako nakipag-usap doon. Nagla-live lang po ako doon. Nagla-live, tatapusin ko po yung task ko doon. Opo, tatapusin ko po yung task doon, tapos may points po ako. Hanggang sa maipon ko po yun, convert sa peso. Yun po yung inaano ko. Kasi po marami pong may alam po ngayon yan eh. Tapos nabasa niya po yung mga chat doon na iba. Siyempre po ako, sinasabi niya, nabasa niya may single mom. Siyempre, paparating mo ba ng single mom ka kung pag nabibang hindi ka single mom, mabibigyan ka ng points? Hindi. Kumbaga, inuuto mo lang, in-entertain mo lang sila, pero bawal bastos doon. Opo, totoo po yan. Pero oo nga siya, ma'am. Nakapag-live siya, nakapag-usap siya, ma'am. Once na nagustuhan yung lalaki, ma'am, kumukuha siya ng sariling messenger. Kumbaga, personal na po sila nagchat-chat. Kaya doon sila nakakilala, silang dalawa na nagchat-chat. Kailan nangyari yun? Nung ganun, kailan? Yun nga po nakita niya. Sinasend ko yung pamblog ko po Tapos, na Facebook. Tapos binura po niya lahat yung mga ebidensya na dapat ipapakita. Binura niya. Pag inad po nila ako, nayaan ko lang. O kaya reply ko, hi, ganyan. Ganun lang. Pero walang entertainment na inaano niya na magkakagustuhan kami. Tapos meron pa, din ako nung kinikilabutan na sasabihin ng lalaki, pakita mo naman yung sayo. May ganun. Sabi ko nga Sa messenger. Sinat akong ganun. May pinakita ako. Di ba wala? Kasi alam ko yung sa sarili ko, ano yung standard ko. Siyempre may ganun talaga entertainment eh. Pero kung papatulan mo, nasa akin na yun. May sinasabi man silang hindi maganda. Hindi ko po sinusunod yun. Opo. Kasi nasa sarili. Opo. Wala naman po siya nakita kasi bawal po mag-delete dun eh. Hindi po tulad sa Messenger, di ba po pwede ba i-unsend, pwede mo i-remove. Doon po hindi po pwede. Kaya nakita niya po lahat. Sa totoo lang po, simula nung hindi kami nagsama, nawala na po migraine ko. Ano ba siya? Dati. Oh, ba't dati? Huwag mo sabihin Hindi na po ngayon. Alam niyo po ba kasi binago po ako ng ugali niya talaga. Sobra pong pagtitiis ko sa kanya. Saksi po ang magulang ko dyan. Noong pa man po, isa pa lang po anak ko, dapat po susuko na ako sa kanya. Pero ano sabi po ng magulang ko, intindihin mo na lang siya lagi kasi baka pagod yan. Siya lahat nag-iisip. Siya nag-provide ng pagkain nyo. Ganyan. Siyempre, isipin ko, oo nga, tama nga naman si Papa. Oo, sabihin ko hindi ako perfect na asawa, pero ginagawa ko lahat. Lahat ng pagtitiis, ginawa ko. Tinanggap ko yung sitwasyon niya, na kahit bagong panganak ako, umuulan. Lalabas ako, syempre po, kasi iniintindi ko siya eh. Pero ako, hindi niya ako inintindi. Andiyan naman Matagal ang po ako kapatid nagtiis niya, ng gano'n. nakakasama. Saksi po ang baba ko niyan, kasi kada po hindi ko na kaya yung mga sinasabi niya. Tinatawagan ko po si Papa. Papa, wala ko na ba si Nestor? Ganyan, kasi gano'n pa eh. Ginanto na naman niya ako, ganyan. Sabi ni Papa, wag mo ano yun.
Maawa ka sa mga bata. Ganun po. Tigas na yung puso ko kahit umiyak ka sa harapan ko, hindi ko na kayang parang patawarin ganun. Kaya ang gusto ko, mga anak ko na lang, makipag-cooperate siya sa akin, kakausapin ko naman siya, haharapin ko naman siya. Ano ba talaga ang pupuntahan ng inyong pag-uusap ngayon? Ayusin? Bigyan mo na isa pang pagkakataon? Dami na po, taon na po eh. Ngayon po na nawala na siya ng gana dahil siguro di natin alam sa kausap na sa cellphone o kaya may nag-offer na sa kanya. Parang gano'n na rin kasi, siyempre, mawala ba ng gana kung ikaw, pamilyado kang may asawa ka, kasal kayo, mawala ka ba ng gana? Ako, wala sa isip ko na yung talikuran ko yung pamilya ko. Wala ako, di ako nag-iisip. Ang iniisip ko kung paano ko sila mapapakain o maisusuporta man lang pang araw-araw na pagkain. Mapromise ako, kalimutan na natin yung mga nagdaan. na po Wala, talaga. pass this pass. Hinga ako ng pasensya, nangiya ako ng sorry. Gusto mo, luluhod ako dito, bababa ako sa Hindi na, wheelchair ko. Hindi ko kailangan yan. Ako. Ayoko nga, huwag ko gumawa ng eksena. Huwag na nga. Oh, hingi ako ng sorry. Paano siya gawin mo? Ako humingi naman ako ng tawad sa iyo. Ano ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Gusto ko na lang po para sa mga bata, para awan nyo na po. Ayoko na po talaga. Stress po ako sa kanya talaga. Ano ba klaseng Ayoko stress ang talaga. mayroon ako? Ayoko na Nakita, sa kanya. alam naman nila wala akong bisyo, wala Pero ako. bakit talaga ugali niyan? Ang ugali ko ba na? Opo, nasaktan na po ako niya nitong huli. Pinagbubugbog niya ako dito. Alas di ako makalakad. Ma'am, hindi po ako Tapos- nananakit, ma'am. Tapos Totoo, sabi ma'am. niya sa akin, Sige na. tapos sabi niya sa akin, sasaktan Yun na ang lang kita talaga kasi ang- mag-iwalay na tayo. Kaya ako po siya nasasabunutan nun. Kasi magpapakamatay po siya. Tapos gagawa mo pa ako ng problema kasi magpapakamatay Hindi ka. po- hindi po- Pinipigilan ko po siya Ma'am, nun. makinig po kayo sa akin. Tama Hindi po ba yun? Hindi po yan, ma'am, ang rason na Kasi hihiwalay. nagsasabunutan niya na po ako Yung noon. Sabi time niya, na ano, mag-iwalay naman yung- tayo, sasaktan na kita. Tapos dito po, tapos salag po ako Din, nagsalag yung ganito ko makinig po ka sa akin. masakit. Wag mo naman akong gatungan ng mga ganyan mong paparatang ng mga Totoo pananalita. yun. Di ba nung time din na pag nag-aaway Ako tayo, nga, di ako nasaktan, ikaw na Hindi sinaktan makinig ka. mo Gusto, ako. gusto kong umalis kasi nga ayaw kong patulan yung pagtatalo natin. Hindi po. Anong ginawa mo sa akin? Sabi niya po sa akin nun, aalis lang ako. Bahala na kayo sa buhay niyo. Ang ginawa niya, pinagpupunit mo yung mga pantalon ko, tapos Siyempre, ayoko nga po siya umalis. Kaya po, pinupulit ko yung damit niya, sinasabunutan ko siya. Siya po una na nananakit po sa akin. ako. Nangako ko naman, hindi ko na sa pakialaman. Tatahimik na lang po ako kung ano man yung nakikita ko po sa... Oo, Gusto ko na lang po mga hanggang doon na lang po yung gagawin ko po sa kanya, ma'am. Lahat naman po tinis ko eh. Lahat naman po inunawa ko sa kanya eh. Wala naman akong ano eh. Pero lalala siya na palala eh. Ito, bibigyan ka namin ng chance, option. Pagbigyan mo siya, tingnan natin kung sino talaga nagpapakataos. Kung totoo siya. Ngayon, tumakbo ka agad dito. Any moment, anytime. Makatikim ka ng pananakit mula sa kanya. Ipa-prioritize ka namin. Priority ko na po mga anak ko. Ano nga, para makuha mo. Ayoko na po makisama sa kanya. Ayoko na po mag-ayos kami. Tama na po yung ganito. Mga anak ko na lang po talaga. Magsisimula ka uli nang nanunuyo ka. Pero ma'am, naka-desisyon na po kami na uuwi na lang po kami ng Opo, sa Misamis Oriental po, sa Mindanao. Oriental ka pala. Opo. Ayan, uwi. Uuwi po, tapos... Pumabayag naman po ako sa kanya. Tapos usapan po namin nun. Pagka nakaipon, tutubusin nga po yung negosyo nila doon kasi po sinanlano namatay yung papa niya. Okay naman po. Okay po sa inyo na uwi na lang po sila namin. Opo, kasi mas safe po sila doon. Hindi na po sila mangungupahan. Opo, kasi may mga kamag-anak po. Ando halos full na kamag-anak niya doon po. Hindi na alam kung hindi pababayaan sila. Alam naman yung mga anak ko. Kahit gusto ko rin makasama yung mga anak ko. Sige sa'yo. Kasal kayo, walang makakapaghiwalay sa inyo. Yes po, alam ko po yun. Yun nga po yun, lagi niya inano sa akin. Sabi ko, okay. Mahal mo pa, sir, si ma'am. Sobra po. Hindi nga ako umiyak sa pagkamatay ng papa ko, pero dito sa sitwasyon, dito ako lumuluhay. Kay Angie, pagsisikay niyo sa buhay. Opo. Angie, ito kung bibigyan ka ni Lord ng magandang blessing, makalabas ka ng bansa. Sinasabi mo, wala siya. Yung anak mo, huwag mong kakalimutan na bigyan po. ng sustented na Totoo po yan. Ako ay si Ajay Sumaya na nangakong suporta ng aking 3 anak kada linggo at hiwalay na rin kami ng aking asawa at wala nang silipan o pakilamanan sa isa't isa at pumapayag na ako dalhin niya ang aking mga anak sa probinsya at ang ibibigay ko pong suporta ay ayon sa aking sahod, maaaring 700 o higit pa. Kami ay magkasundo na maghihiwalay sa ngayon at ako'y pahintulutan na makabideo call ko ang aking mga anak. Ako po si Nestor Sumaya na umuwi ng Mindanao. Kasama ko po ang 3 naming anak
hindi na po kami magkakasundo sa aking asawa. Kaya pinagpasyahan na po namin maghiwalay na pagsasamantala. Pumapayag ako sa napag-usapan. Magpapadala po ng hanggang 700 po. Hindi na po ako magsagabal sa buhay niya. Ano man ang gustuhin niya. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang. Sir, kayo ba ay talagang buo ng desisyon makauwi ng Claveria dyan sa Misamis Oriental, sir? Buo na po yung loob ko na makakauwi na po ako doon sa lugar po namin sa Misamis Oriental. Sir, sa pag-uwi po ninyo doon, sino po yung makakasama po ng mga bata at maging kayo po? Kamusta po ang magiging buhay niyo doon? Doon naman po may mga kamag-anak naman po ako doon na side lang din na po ng mama ko po nandoon. So, ready na po yung mga bata. Ready na po kayo. Samahan na po namin kayo, sir, sa Manila Port para makauwi na po kayo. At doon po, nakamonitor rin po ang team po ng Wanted sa radyo, si Idol Rafi po, para sa komunikasyon nyo din po ni ma'am. At all set na po tayo, sir. Ready na po kayo. Yes ma'am, ready na po ako ma'am. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa... Sir Nestor, kayo po ay mag-iingat ha pag uwi po ng inyong probinsya. At gusto po namin on behalf of Idol Rafi po na maging maayos po ang buhay niyo doon at ipagpatuloy niyo po yung pagmamahal niyo bilang ama dito sa mga anak ninyo. Sir Idol, si Rapi Tulpo, maraming salamat po at ipagpatuloy ko po yung pag-aaral ng mga anak ko po doon sa probinsya. Kasi doon po, matutukan ko po sila sa pag-aaral. Doon po kasi marami po kasi ako mag-anak din na malalapitan po. Si Rapi, maraming salamat talaga sa blessing na binigyan niyo po. Sir, at hindi lang po dyan nagtatapos, ito po, 7,000 po ito, panggastos niyo po. At ito rin po yung ticket, sir. Maraming salamat po, Sir Rafi. Bye-bye po. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, pumasig sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami